Marami ring tanong tungkol kay Senator Joel Villanueva at ang daming nagsasabi na bakit senador pa rin siya gayon ngang mayroon siyang kaso. Now, first of all, yung kaso niya ay may recommendation ay administrative. Ibig sabihin, ang naghatol sa kanya ay Office of the Ombudsman. Nangyari po ito noong 2016. Ang ombudsman po at the time was former Justice Conchita Carpio Morales. Dalawa po kasi yung issues tungkol kay Senator Joel. Isa yung supposedly disallowed na mga ginastos sa TESDA, pero wala pa po tayong nakikita online na reporting on the case, no, on the case during the time na naging TESDA siya. Ang nalabas na desisyon ng ombudsman ay tungkol doon sa kanyang pork barrel, supposed PDAF, nung siya ay kongresista bilang party list representative ng SIBAC party list. Bilang kongresista, siya po ay nag-identify ng isang proyekto ng, okay, ayan yung nasa screen natin. Nag-identify po siya ng isang proyekto at yung proyekto na ito ay tungkol sa pagtanim at pag-grow ng pechay, ano pa ba yung ibang mga gulay? Oops! Sorry. Yan. Ibang mga gulay such as but not limited to unstable itong aking stand. Okay. Pechay, radish, sitaw, okra, hybrid yellow corn seedlings, liquid fertilizers, treasures, at naka-identify po dito yung isang supplier. Apparently, these were intended for a particular province. Ayan. Towns of, sa Compostela Valley ito. Towns of Pantukan, Nabunturan, Tambongon, Bungabong, Napnapan, Mipangi, Anislagan, and Magsaysay in the Compostela Valley. So, nag-release ng pera supposedly for the fertilizer, sa pagtatanim, and even for farm equipment. As it turns out, sabi ng COA, wala naman pong nag-grow ng mga gulay na yon. It's mostly rice and corn in that area. Plus, yung mga supposedly identified na beneficiaries ay hindi mga botante o hindi sila mahanap doon sa area ngayon. Sa madaling sabi, ghost project siya. Ang nag-identify ng beneficiary and recipient was si BAC Party List Representative Joel Villanueva. So, nag-file ang ombud ng kaso for graft, pero ordered din for dalawa yung kaso doon. Nagrekomenda ng filing of criminal cases si Ombudsman Morales at ordered dismissed from the service and disqualified for public office si Senator Villanueva. This was in 2016. Normally, ang disqualification from public office is about 5 years kapag ikaw ay elected official. Ngayon, in the case of Senator Villanueva, lumabas yung decision in 2016 at sinerve ito, nag-order ang ombudsman at the time na i-dismiss si Senator Villanueva and be removed from the Senate. Ang sabi ng Senado, and this is where I'm saying that the Senate and the House are very powerful, natanggap nila yung order, pero ang sabi ng Senado, only the Senate can order the dismissal of a sitting senator. At ito ay sa paghahain ng isang kaso doon sa Ethics Committee, magde-decide ang Ethics Committee kung ang atraso o ang violation ng isang sitting senator ay papasok doon sa tinatawag na disorderly conduct. Kasi yun lang po yung actual case pagka Ethics Committee. Disorderly conduct, which essentially is conduct unbecoming, wala pong decision ng Senado. Ang decision ng Senado was that the ombudsman cannot order it, sila lang daw ang pwede mag-order and they did not order it. So madaling sabi, natapos po at matatapos po ang term ni Senator Joel Villanueva nang hindi po siya natatanggal sa Senado. Yung kaso po dun sa TESDA, wala po nakikita online kung ito ay actually na-file. Yung criminal cases naman na nirekomenda ni Ombudsman Morales ay hindi rin natin pa nakikita any reports of it online. Ngayon pa man, assuming na merong na-file ng mga criminal cases na yan, wala din pong balita kung ito ay mga na-dismiss na o tuloy-tuloy pa rin ang pagdidinig nito kung ito ay dinidinig. Now,
Base dun sa decision ng ombudsman, dismissed from the service, dapat nag-serve na disqualification si Senator Villanueva. Matatanggal siya sa Senado at 5 years siyang hindi maaaring tumakbo for office. When does this begin? Dahil nasa Senado siya at hindi ni-refuse ng Senado i-implement ang order na ito, ang tanong ay kung nag-expire na po, napaso na ang kaso na ito. Because it was prevented from being served and from being implemented, ang teorya ko, and this is my theory only, na maaari pa rin i-implement yan ngayon na tapos na yung term niya bilang senador. Wala na pong institusyon na magpuprotekta sa kanya. In which case, kailangan na niyang ma-implement, kailangan nang i-implement ng Office of the Ombudsman ito nang sa gayon ay madi-disqualify siya from running for office again, at least for a period of 5 years ayon dun sa Electoral Code. Maraming salamat, Ma'am Debbie O. Ford. Sabi niya naka-timing din daw siya ng live. So, ulitin po natin, there are issues, hindi pa natin masasabi kung actually na-file yung case, tungkol sa mga disallowances when he was the head of TESDA, at itong kaso na ito for his disqualification ay bunga nung time na siya ay si back party list at kongresista, at ukol ito dun sa kanyang PDAF and allegedly ghost project dun sa pagpapatanim at paggrow ng okra and other vegetables such as but not limited to pechay, radish, sitaw, hybrid yellow corn seedlings, at sa pagbili ng liquid fertilizer at ibang mga farm equipment na ayon sa COA ay hindi po nag-i-exist yung project na yon. Although may liquidation yung NGO na in-identify at na-identify din nila yung trading company na supposedly nag-provide ng mga equipment, wala pong naita yung proyekto. Yung mga identified beneficiaries ay either taga doon sa Compostela Valley o hindi sila uma-appear sa list voters doon sa area na yan. So it is incumbent or it is malidepensa dapat ni Senator Joel ng kanyang mga co-accused or co-respondents, right? Sa mga co-respondents dito sa kaso na ito, napatunayan na ang proyekto ay hindi ghost project at yung mga taong mga beneficiaryo na ito ay tunay na nag-exist. Ayon kay Senator Villanueva, dun sa kanya namang depensa, ang sabi niya is ayun, 10 million pesos po kasi ito eh. Ang sabi ni Senator Villanueva, nag-identify lang naman daw siya at wala siyang kinalaman, wala daw siyang natanggap na pera dito sa proyekto na ito. So, bakit natin dinidiscuss ito? Kasi darating na yung eleksyon at kailangan alam natin kung sino ang mga qualified na tumakbo. Ngayon, alam natin na as of last night's discussion, able to read and write, kailangan registered voter ka at active yung voter status mo, resident ka dun sa lugar and of sufficient age. Usually yan ang mga requirements. Ngayon, ang sabi ng batas natin, you should have all the qualifications and none of the disqualifications. So isa po sa mga disqualification na ito ay of course yung perpetual disqualification from office o kaya disqualification na bilang hatol sa isang kaso. So ngayon, ayon dun sa ating electoral code, kapag meron kang disqualification na administrative in nature, 5 taon po na hindi ka maaaring tumakbo. In this case, ang tanong, makakatakbo ba si Senator Joel Villanueva dito sa 2022 elections? Kung hindi po na-overturn, hindi niya inapila, naging final yung kanyang kaso, then mahihirapan po siyang i-explain. Kailangan masabi niya either nag-expire na yung kanyang 5-year disqualification period that kung may tutunggali dyan, kung may mag-oppose dyan, maaaring sabihin na hindi po ninyo sinerve yung 5-year period na yun, you continued as Senator of the Republic because the Senate refused to implement the Ombudsman's order.